Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Ang channel ko ngayon ay bagong pangalan. Ang pangalan niya ay Pinoy Crew TV. So, kung mapasyal kayo sa aking channel, ang makikita niyo doon ay mga opinion na naiisip ko lang sa aking sarili. So, ang ating tatalakayin ngayon ay ang pinakamainit ang tungkol sa Rappler. So, kung alam niyo guys, mga ka-Pinoy Crew TV, ang Rappler ay isa sa tinatawag na mainstream media na kumukontra sa Duterte administration. Kung kayo ay laging nanunood or nakikinig sa mga balita na hatid ng Rappler, makikita natin na minsan may kulang, minsan sumusobra. At saka kung naalala niyo yung si Pia Ranada na nagpunta dun sa Malacanang, napakakulit talaga guys, sobrang kulit as in. Alam niyo kung sa akin yung nangyari, naku, baka meron akong gawin dun sa ginawa niya sa SG, na kinukulit niya, sinusundan niya kahit saan magpunta. Nagpaliwanag na nga na wala siyang alam, yung nakakataas lang, sumusunod lang yan sila. Ganun ang Rappler. So, maraming nagkukomento, kagaya dito sa mga comment na naglabasan. Grabe, CNN, News 5, GMA, Balita, Isiminay, lahat halos ng mga media ay ang balita ay ang Rappler. So dito merong title sa DE Express, sabi dito na breaking news 9 hours ago ito, pero merong silang 1 minute. Sabi dito na Rappler pinapasarado na ng gobyerno, pero hindi siya pinasarado, as in sinarado na talaga ng SEC. Ang SEC ay naglabas na ng kautusan para ipasara ang Rappler. Yay! Masaya na masaya. So one day bago bumaba si Pangulong Duterte, ayon ay nagdesisyon na ang Security Exchange Commission na ito ay ipasara talaga. Alright, so punta tayo dito sa mga comments nila guys. Grabe yung mga comments. Sabi nila, isunod na ipasara yung ibang bias na multimedia na kasabwat sa pagpapabagsak ng gobyerno. Paniguradong tatahimik at uunlad ang Pilipinas. Yun ang kanilang mga reaction. So, ito kagaya nito sa The Express pa rin ito. Pero dito guys, sinasabi 1 minute ago na we are entitled to appeal this decision and will do so, especially since the proceeding we're highly irregular, sabi ni Maria Ressa, ang CEO ng Rappler. Si Maria Ressa guys ay isa siyang may-ari at nakatanggap siya ng Nobel Peace Prize. Parang novel, hindi pala novel, Nobel pala yun guys. So dito hanap ulit tayo ng mga komento ng ating mga kababayan tungkol sa pagsasara ng Rappler. Dito naman sa News 5, ayan, makikita nyo dito sa News 5, sinabi dito na adapt, adjust, survive, and thrive. Yun ang sabi. So, sinasabi dito na business as usual pa rin aniya sa Rappler sa kabila ng utos ng Security Exchange and Commission. Securities and Exchange Commission pala, or SEC, na ipa-shutdown ito. Ayon kay Nobel Peace Prize laureate at Rappler CEO Maria Ressa, gagamitin nila ang lahat ng legal na proseso sa abot ng kanilang makakaya at dadalhin nila ang kaso ito sa highest court of the land. Okay, syempre matapang to, magaling to si Ressa eh. Galing mag-English, diba no? Sabi dito, clarity, agility, sobriety, review our drills and the task assigned to you. Meantime, it is business as usual for us. We will adapt, adjust, survive, and thrive. Sabi ni Maria Ressa, CEO ng Rappler, June 29, 2022. Yun. So, kung babasahin natin, hindi sila nababahala. Kasi nga naman, pwede nga mag-appeal. Pero, tingnan natin kung ano ang mangyayari pag dinala na to sa kataas-taasan. Kasi naman, Rappler, kayo sumusobra din kayo. Dapat, tama lang. Tapos, marami pang nagsasabi na dapat isali na rin or isunod na yung mga multimedia na kasabwat na ng pabagsak. Kasi kung naalala niyo guys, kahit yung GMA, yung News 5, nung nalaman nila na mataas yung
yung voting returns ni BBM. Alam niyo yung mga mukha nila, hindi mapinta guys, as in. Okay, so basa tayo dito ng mga comment nila. Okay, ito hindi to maganda. So hindi ko to babasahin. Dito lang tayo. Sabi dito ni GM Mirasol Mariano, goodbye Rappler, hindi kayo kailangan ng mga Pilipino. Yan ang sabi ni GM yan. Sabi dito tayo. Next dito naman, sumama ka kay Lenny at Risa, may sariling sundalo at gobyerno. Oo nga naman. Tapos dito, sabi dito sa isang comment na naman, God is good, to God be all the glory. Hindi ka kailanman papayag ang Panginoon na iiral ang kasinungalingan. Mabuhay ang Pilipinas. Oo, kasi naman, grabe sila, no? Grabe talaga sila. Sinisira nila ang Pilipinas sa international community. Ako guys, nasa ibang bansa ko, proud ako sa ating gobyerno, lalo na kay President Duterte. Ang dami niyang ginawang kabutihan. Bakit naman sisirain siya? Ngayon, ayan, napasarado na sila. At saka sana yung iba, nandyan pa yung News 5. Yung News 5, grabe din yung sila magbalita, at saka ang GMA. Tapos, gumagawa pa sila ng mga headlines na tawag nito, misleading, kakaiba. Okay, dito sa isang nag-comment, sabi naman dito, goodbye mga salot ng lipunan. Oo nga naman, kasi sariling bansa mo, sisirain mo sa ibang bansa, parang hindi naman tama yun. Dapat na, kung merong mang problema, kung meron man kayong ayaw, dapat dalhin niyan sa tamang lugar kung saan. Okay. So, dito naman sa Tamaraw News Express today, sabi dito sabi ni Nery Colmenares, ayan, meron siyang comment. Okay. Sabi na dito, basahin ko lang guys, Sabi niya, masyadong balat sibuyas ang Duterte at Marcos regime. Hindi pa nga nakatungtong si Marcos, sinali na, dapat si si PRRD lang. Grabe naman ito si Nery. Sabi na dito, masyadong balat sibuyas, hindi niya kayang ibalik ang nakaraan, kaya pilit nila pinagtatakpan na lang ito sa pamagitan ng pagbusal sa ating mga mamahayag para lamang malimutan ng tao ang kasalanan ng mga pamilya nila. Hindi kayang busalan guys, tawag nito, Sir Colmenares, Chairman, bayan muna. Hindi kayang busalan ng gobyerno ang mga tao. Kasi alam nyo, meron na tayong mga social media. Pwede kang magpahayag doon, hindi lang sa mga multimedia, hindi lang sa mga malalaking media ang pwedeng magpahayag. Kahit sino na ngayon. Kaya, bakit mo sasabihin na busal? Walang busal-busal dyan. Kung sarado. Kasi hindi nga kayo, hindi nga yung Rappler, tawag nito, they didn't follow the rules and regulations how to establish or how to make business related with news like GMA, ABS-CBN. So, ito guys, sa panahon ni PRRD, dalawa yung napasara. Ang ABS-CBN at ang Rappler. So, dito pinag-uusapan ay tungkol sa pera. Kasi nga hindi sila nagbabayad ng tama. Pero sabi ng iba, nagbayad naman daw. Kung nagbabayad, bakit naipasara? So, kung sila ay susunod sa mga rules and regulations kung paano magkaroon ng negosyo na yan, dapat sundin nila para walang problema. Yun ang dapat nilang gawin. Babalik din naman. Alright? So, maraming comment, marami as in na nakakagalit. Ang iba naman ay pumapayag, ang iba naman ay siyempre, yung mga makakaliwa ba yun? Opposition, ayaw nila. Yung iba gusto nila. Okay, dito. Salamat ng marami, wala na maglalabas ng fake news at kasinungalingan. Good job, SEC. Tsaka fact checker pa sila. Ako noon, pag nagpo-post ako, lagi nila akong hindi lagi. Grabe naman. Noong nagpo-post ako noon, ay pag about BBM, naku, sinasabi agad na fact check ka kasi ganito, ganyan. Okay lang yun, pakialam, post lang naman yun, share lang naman yun. Bakit ba magagalit? Ngayon, talagang napasarado na sila, so wala na silang magagawa. Dapat kasi, kung talagang Pilipino, mahalin ang Pilipino, kung ayaw mo sa Pilipino, wag magalit. Instead, you have to
tell, you have to put it into the proper place para magkaalaman kung ano ang mangyayari. Kasi pag ganyan ang ginawa, wala talaga. Okay, dito tayo sa comment kay kay chairman sa bayan muna. Tong bayan muna, ano to makakaliwa to. NPA. Okay, iba. Alright. So, comment tayo dito sa kanyang post. Okay. Walang comment sa Tamarao. Napakainit talaga guys, as in. Kahapon pa to. So ngayon, parang regalo nila. Alright, ito meron na. Kung si Colmenares, sinabihan niya ang Duterte administration at BBM, hindi pa nakatungtong si BBM, sinabihan niya dito na daw, masyadong balat sibuyas. Bakit balat sibuyas? Na-process ngayon pinadaan sa tamang proseso at hindi naman si Duterte ang nag-decide, kung hindi ang SEC nga. Tapos, kung balat sibuyas daw, dito naman sabi ni Arnel Largo Villaruel, ikaw naman, balat kalabaw, kakapal niyo. Tapos dito pa, mga salot sa bayan, mga ipalitiko at politiko nga kayo sa bayan. Marami yan sila. Nakakaumay ka na po, sir, bakit pa ibabalik na karaan, makakatulong ba sa ikaw na ng bansa? Ang tagal mo ng ngaw-ngaw kung baga sa pagkain, nakakasuya ka na. Balat baboy daw mo. Buti na lang daw yung balat sibuyas, sila nga daw balat damo, ang kakapal ng mga balat. Tapos ito meron pa, shut up, umalis kayo sa Pinas. Oo nga, ang ayaw sa Pinas, umalis sa Pinas. Umalis kami sa Pinas, hindi dahil sa ayaw namin, umalis kami sa Pinas dahil naghanap kami ng trabaho. So ayan na nga guys, yun na ang ating tinalakay dito tungkol sa Rappler na napasara na talaga siya sa wakas. Ang tagal-tagal ng panahon at ngayon parang regalo kay PRRD na masara before sa kanyang pagbaba kasi bukas pa, di ba? So ngayon last day. Okay. So maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ang ating opinion ay mild lang, hindi tayo pwedeng harsh kasi alam na. At saka ayaw ko ng ganun. Easy. So papalabas lang natin yung ating mga idea na kung ano ang dapat ay gawin para hindi may pasara at wag maging simula ng mga fake news. Kung mag-news ay yung tama lang at sakto, wag dagdagan at wag bawasan. Pero wala tayong magagawa dyan kasi yun ang pag-aaral ng journalism. Kasi sa journalism, pag ikaw ay nag-aaral, kailangan doon sa aaral ng journalism, yung mga teachers doon at nasa lesson talaga nga, you need to have a catching title. Yung tao na talagang maiinganyo mo siya. How persuasive your title is para basahin ng mambabasa, para tingnan ng mga gustong tumingin, para pakinggan ng mga gustong makinig. Yun talaga siya guys. So kahit na misleading na yung title, mas maganda ngayon kasi kung sa YouTube ang video mo ay nilagyan mo ng title na clickbait para puntahan. Pero pag ang sa loob ay iba na talaga. So ganun lang, hanggang dito lang muna tayo. Marami pa tayong pag-uusapan dahil maraming napakainit na mga pangyayari sa Pilipinas. So ito ang aking tinalakay, ang Rappler, dahil ngayon lang siya nangyari. Okay, maraming salamat at like nyo ang aking YouTube at mag-subscribe at saka mag-comment na rin kayo kung ano pa ang kulang at yun ay ating gagawin. Maraming salamat. Sawadee ka.